Hello mga kaedukasyon! Welcome back to the channel kung saan ang pagkatuto ay mas pinasaya at mas pinadali. Ako si Teacher Rina at sa video na to siguradong may matututuhan kang bago. Kaya kung ready ka nang maging mas matalino at mas maging ganado sa aralin, simulan na natin. At kung naghahanap ka ng PowerPoint para sa AB7 at 8, maaari mo silang kontakin si Teacher Ira at si Teacher Miang. Values Education 8 Quarter 1 Week 4 Pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili. Narito ang ating mga layunin pampagkatuto. Isa-isahin mo na lamang basahin. Para sa ating unang araw, magkakaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Handa ka na ba? Gamit ang graphic organizer, isulat ang mga ugat at epekto ng pakikipagkapwa. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay naipapakita at nanininang sa pamamagitan ng mga konkretong kilos at gawin na nagpapakita ng malasakit, pakikisa at paggalang sa damdamin at pangangailangan ng ibang tao. Upang mapalawig ang ating talakayan, sagutin lamang ang mga katanungan. At puna ng chart. Bata, saan ka nagmula? Pinaniniwala ang nilikha ang tao ng Diyos na may espiritu, kaluluwa at kakayahang mag-isip, magmahal at kumilos ng may layunin. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pag-iral ng tao. May dignidad, layunin at tungkulin siya sa mundo. Upang mas mapadali ang ating pangunawa sa aralin ay magkakaroon muna tayo ng paghawan sa bokabularyo. Ang pananampalataya ay ang matibay na paniniwala sa Diyos kahit hindi siya nakikita. Ito ay pagtitiwala sa kanyang kabutihan, kapangyarihan at plano sa ating buhay. Ito ay haligi na mabuting asal dahil ang tao may pananampalataya ay gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Tumutuno ito sa taong magpakatatag sa pagsubok at magkaroon ng layunin sa buhay. Ang halaga ng tao ay nakaugat sa kanyang dignidad. Ang likas at likhang taglay na karangalan bilang tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang halaga ng tao ay nasa kanyang dignidad bilang nilikha ng Diyos, kaya't nararapat siyang galangin, mahalin at igalang kahit sino pa siya. Ang pananampalataya at pag-iingat sa sarili ay dalawang mahalagang pagpapahalaga na magkaugnay sa ating buhay bilang tao. Ito ay pagtitiwala sa Diyos, paniniwalang hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng pagsubok. Ang pag-iingat naman sa sarili, ito ay pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa sariling katawan at buhay. Paano nagkakaugnay ang dalawa? Ang pananampalataya at pag-iingat sa sarili. Ang taong may pananampalataya ay naniniwalang ang kanyang katawan at buhay ay kaloob ng Diyos, kaya't kailangan nitong alagaan at huwag abusuhin. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at ang pag-iingat sa sarili ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang dalawa ay magkasamang gumagabay upang mabuhay ng may pananagutan, disiplina at respeto. Ang pag-iingat sa sarili ay hindi lamang pisikal na kalinisan o kalusugan, kundi isang gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, katawan, isipan at kaluluwa. Gabay ang pananampalataya, ang tao ay ginagabayan na ingatan ang sarili bilang kaloob ng Diyos.
Narito ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili. Una, pag-aalaga sa katawan. Kumain ng tama, matulog ng sapat at mag-ehersisyo. Pangalawa, pag-iwas sa masamang bisyo. Hindi pag-inom ng alak, paninigarilyo o paggamit ng bawal na gamot. Pangatlo, pagpapalalim sa ugnayan sa Diyos. Panalangin, pagdalo sa misa o pagsamba, pagbabasa ng banal na kasulatan. Pang-apat, pag-iwas sa mapanganib na sitwasyon. Hindi paglalakad mag-isa sa gabi, pagsunod sa health protocols o pagiging maingat sa online. At panglima, pag-iingat sa emosyon at isip. Pag-iwas stress, toxic na relasyon at negatibong pag-iisip. Sa tulong ng pananampalataya na isa sa buhay ng tao ang maingat at responsableng pamumuhay. Ang pag-iingat sa sarili ay isang paraan ng pagpapahalaga sa biyayang buhay na bigay ng Diyos. Pagsasabi ng hindi sa tukso o peer pressure. Dahil may takot sa Diyos, pinipili ng isang tao may pananampalataya ang mabuting desisyon kahit mahirap. Paghingi ng tulong kapag may problema. Hindi ginapahiya ang humingi ng gabay sa magulang, guro o Diyos sa panalangin. Pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Hindi pinipilit magbago para lang matanggap ng iba. Naniniwalang ako ay mahalaga at tinikha ng Diyos ng may layunin. Pagkilala sa sarili bilang may kakayahan. Paglinang ng talento sa halip na ikumpara ang sarili sa iba. At pagtulong sa iba nang hindi napapabayaan ang sarili. Marunong magpahinga, tumanggi kung pagod na, at talagaan ang sariling emosyonal na kalusugan. Ito ay pananampalatayang may kabutihang loob ngunit may dangal. Ang pagsasakilos ng pag-iingat sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo ang tao na kumilos ng may kabutihan, disiplina at paggalang sa kanyang katawan, isipan at damdamin. Ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang maging matatag sa paggawa ng tama, iwasan ang kapahamakan at manatiling tapat sa sarili at sa Diyos. Si Nick ay isang Australianong motivational speaker, manunulat at Kristiyanong leader na ipinanganak na walang mga braso at binti. Sa kabila ng kanyang kapansanan, naging simbolo siya ng pananampalataya, pag-asa at inspirasyon sa mundo. Sa murang edad nakaranas siya ng pangungutya, depresyon at pagdududa sa sarili. Dumaan siya sa matinding spiritual struggle at muntik na magpakamatay sa edad na 10. Natagpuan niya ang tunay na pag-asa sa pananampalataya sa Diyos. At naniniwala siya na may layunin ang bawat buhay at ginagamit niya ang kanyang kwento upang ipahayag na, "You are beautiful just the way you are." Si Nick ay patunay na kahit gaano kahirap ang kalagayan ng tao, hindi ito hadlang upang mabuhay ng may layunin. Sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos, naitayo niya ang sarili at naging inspirasyon sa milyon-milyon. Ang kanyang buhay ay paalala na may halaga ang bawat isa at may dahilan ang ating pag-iral. Maraming salamat sa panonood. Sana may napulot kang aral at inspirasyon mula sa vlog na ito. Huwag kalimutang alagaan ang sarili, manalig at patuloy na maging liwanag sa iba. Kung gusto mo pa ng ganitong content, i-like mo na to, mag-subscribe at i-share sa mga taong mahalaga sa iyo. Hanggang sa muli, sama-sama tayong matuto, magmahal at maging mabuting tao araw-araw. Maraming salamat! Laging tandaan, basta't may pananampalataya, may pag-asa. Bawat araw may kabuluhan. Dito sa channel ni Teacher Rina, hindi lang aral, may saysay, may kwento ng puso.